Nasa linya ng mga kapatid, ang spokesperson po ng Department of Agriculture, si ASEC Arnel de Mesa. Magandang umaga po, ASEC. Good morning, DJ Chacha and Manong Ted. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Maraming salamat po, ASEC, sa pagsama po sa programa ngayong umaga. Ito nga po, ang mungkahi ngayon ng DA, yung taasan pong muli ito pong import duty ng bigas from 15% ngayon, papunta po sa 25%. Pero ang sabi nyo rin, dahan-dahan muna ang implementasyon para po hindi maapektuhan yung pagtaas ng presyo ng bigas. Kung dadahan-dahanin po natin ito, paano natin gagawin yung gradual increase, and meron po ba kayong specific timeline na itinakda para ma-reach po yung 35%? Actually, DJ Chacha, ang gagawin, ang rekomendasyon ng DA, twofold. Kasi nga, nabanggit nyo kanina, dati 35% ito, but as per EO 62, binaba ng 15. So ang magiging rekomendasyon, itaas siya from 15 to 25, and then from 25 to 35. Now, nabanggit din ng Presidential Communications Office ni Secretary Dave na this is a very urgent matter at isa to sa mga pag-uusapan dito sa visit ngayon ng ating Pangulo. Nandun din si Secretary Kiko para magkaroon agad ng action dito sa nasabing rekomendasyon. Opo, itong rekomendasyon na ito, ASEC, are we looking forward to it this year? Ito pong sinasabi nyo na from 15 gagawing 25%, and then kailan po magiging 35%? Ano nga yan? Actually, yung EO 62, si Kiko yung naglagay dyan ng provision na magkaroon talaga ng periodic review every 4 months. At very recent lang nagkaroon nga ng review. At doon lumabas yung rekomendasyon na itaas from 15 to 25. Isa na rin yan din sa mga rekomendasyon ng ating Kongreso na ibalik nga rin sa 35% yung taripa ng imported na bigas. Oo, pero ASEC, kailan nga po ito magiging epektibo? Yun po sana ang gusto pong malaman din, lalo na ng mga farmers po natin. Hindi namin masabi yan agad, DJ Chacha. Kagaya nga ng nabanggit, pag-uusapan agad yan para magkaroon agad ng resolution. Okay, so ito pong recommendation na ito, kumbaga hindi pa talaga sigurado kung kailan ang effectivity po. Pero sa huling meeting nyo po, are we eyeing this year po ba or early next year pa po ito? Most likely it will happen anytime soon. Ano yan? This year yan. Paniguradong this year. Sinasabi din po ninyo sa mga naunang interviews, panahon na talaga para i-adjust po itong taripa dahil ang sinasabi nyo, yung record harvest po, nakapagtala tayo ng record harvest at bumababa na rin po yung global rice price sa ngayon. Paano po yan makakatulong para hindi po malugi yung farmers natin at hindi naman po maapektuhan ng husto ang consumers? Kasi syempre pagka nangyari po yan, ang ikinababahala rin po ninyo for sure is this is for the farmers, pero paano naman yung consumers natin? Pinipilit nga po nating ibaba yung presyo ng bigas. Paano po ninyo lalaroin yun ngayon? Yeah, kaya yung it's a very we need a very careful balancing act talaga dito, Chacha, na kaya yung suggestion talaga ng DA itaas sa 25%, hindi immediately 35% para hindi ma-shock din yung market. Kasi alam natin may epekto rin sa inflation kung ano man yung gagawin na mga pagtaas sa tarifa at cost ng pagtaas uli ng presyo ng bigas. Kaya lang, ang maganda kasi rito ngayon, nabanggit na rin natin na maganda yung naging harvest natin itong first semester, lalo na nung dry season. Pumalo yan ng 9.08 million metric tons ng palay. That's a new record harvest natin. And at the same time, sobra ring dami na pumapasok na imported na bigas. In fact, merong isang buwan, May, kung di ako nagkakamali, na lampas 500,000 metric tons yung pumasok sa isang buwan lamang. Kung titingnan kasi natin, pag lumampas ng 350,000 metric tons sa isang buwan, talagang sobrang dami ng pumapasok. Kasi alam naman natin sa RTL, basta nagbabayad ng buwis, walang limit kasi inalis na yung
quantitative restrictions sa pagpasok ng imported na bigas. Kaya kasabay ng rekomendasyon ng DA na itaas muli to 25% and eventually to 35% yung taripa sa bigas, isa rin sa mungkahi ay itigil pansamantala yung importasyon ng bigas. Lalo na palapit na kasi rin yung anihan. Sa ibang area, mid-August mag-start na yan, especially for early planters. At magpipik yan September, October nung anihan. So kung magkakaroon ng pansamantalang pagtigil sa importasyon, makakabawi rin yung presyo, yung tinatawag natin na farm gate price ng palay sa ating mga magsasaka. But then again, there needs to be a careful balancing act between our consumers and our farmers. Oo, yun nga po yung kanina nyo pa binabanggit na careful balancing act. Pero may binigay po na datos ito pong PhilRice. Ang sinasabi po nila, nasa 11 pesos and 50 centavos per kilo ang average price ng fresh palay. Sa ibang lugar daw po, bumababa daw po yan ng 6 pesos per kilo. Pero ang production cost po nila nasa 14.52 pesos per kilo. Para po sa inyo, ASEC, paano sasagutin itong tariff increase na pinag-uusapan po natin ngayon, yung ganito kalaking disparity sa presyo po ng farm gate price ng ating pong mga farmers? Ihimayin lang natin konti, Chacha. Yung 14.20 na presyo ng yung cost to produce, actually that was 2024. Na-record yan na mataas dahil last year mataas ang presyo ng palay. 23.33 on average ang presyo ng palay. At ang nag-cost ng pagtaas ng production cost ay yung harvesting. Yung doon sa binabayad sa pag-harvest, lalo na doon sa mechanical harvester. Kasi ang binabayad dyan palay, hindi cash. Yung tinatawag nila na ikapu or yung 9 to 10%. At pag ang binayad mo palay, mahal ang palay, nung time nga na yun. Kaya tumaas yung cost to produce. But nevertheless, yung 2023 nasa 13 pesos yan. Ngayong taon, posibleng bumaba yan dahil mura nga yung palay. But then again, yung datos naman ng PhilRice na 11 pesos yung presyo ng farm gate, talagang napakababa nun. Kahit ikumpara mo doon sa presyo ng 2023, still that's very low compared doon sa production cost. Ibig sabihin talaga, lugi yung ating mga magsasaka kung ibebenta nila at that price. Yun yung sinusubukan natin na isolve sa pamamagitan ng temporary stoppage ng importasyon at itaas nga yung taripa from 15 to 25%. Kasi sobrang dami ng bigas ngayon. Plus, yun nga, napakamura din ng imported na bigas. Record harvest ang Pilipinas, record harvest ang India, ang Vietnam, napakarami rin ng harvest ng palay. So kung maraming palay, bigas na napuproduce ngayon, it should go somewhere else. Tayo sa Pilipinas, wala tayong restrictions sa pagpasok basta nagbabayad ng buwis. Kung tutuloy-tuloy yan, lalo pang babagsak ang presyo ng bigas, ng imported rice, at lalong mahihirapan ang ating mga magsasaka. Okay. May sinasabi po yung ibang sektor natin, yung mga ibang farmer groups po natin, ang sinasabi nila, hindi, even before pa, na hindi nga daw po sapat yung tariff hike para mapataas po yung presyo ng palay natin. Ang sinasabi po nila, ang dapat daw pong bantayan talaga yung profiteering and then yung trading margins din po. Yun ang pilit po nila talagang sinasabi noon pa. Even nung pagpirma po ng Pangulo dito sa pagbaba ng taripa, mahigpit na po nilang tinututulan ito. Ano pong tugon nyo doon ngayon? A year after, andito pa rin po tayo sa presyong ito. Hindi nga natugunan nung pagtaas ng taripa, yung mababang presyo po ng farm gate price ng palay. At tama yan, Chacha. Tama yung concern nila. At ang naging immediate action dyan ng DA, especially ng ating Pangulo at ni Sec Kiko, ay yung tinatawag natin na maximum suggested retail price. Nagkaroon yan ng series of adjustments from 58 pesos at ngayon nasa 43 pesos. Ang laki ng binaba at talaga marami nag-react dyan. But eventually, it's a necessary move on the part ng ating kagawaran para
maabatan talaga itong profiteering kasi ang mura ng imported na bigas tapos ang mahal pa rin ng pagbenta sa palengke. Nakita talaga yan ni Sec Kiko. Kaya dahan-dahan sa pamamagitan ng pag-iisyo ng maximum suggested retail price na puwersa na ibaba ang presyo ng imported na bigas. Especially yung 5% premium imported rice. So, bukod po dyan sa mga ginagawa nyo na ngayon, lalo pa-harvest na rin po yung ilang mga farmers natin, plano nyo po ba dagdagan pa yung pagbili ng mas maraming palay sa kanila para hindi po sila talo sa pababa na presyo nitong farm gate price po? Patuloy yung pagbili ng NFA ng mga harvest ng ating mga magsasaka. In fact, ayon na rin sa huling datos ng PSA, dati hindi tumataas ng 5% yung hawak na inventaryo ng NFA. Ngayon nasa 16% na. At gusto ulit namin i-emphasize, malaking tulong kung maibabalik yung dating mandato ng National Food Authority. Una, doon sa regulatory para talaga makakuha siya ng mga datos doon sa consumption, doon sa inventory, kung ano yung mga nasa warehouse. At pangalawa, doon sa trading or yung sa kanyang market intervention. Matandaan natin, Chacha, na nung una merong mga NFA accredited retailers. So kung ang NFA, without yung mga food security emergency declaration, ay directly na makakapagbentas muli sa ating mga palengke, sa mga pamilihan, mas magiging mabilis yung pag-ikot ng pondo ng NFA, pag-procure niya ng palay, pag-dispose. So mas marami yung mabibili niyang palay in a given cropping period or in a given year sa ating mga magsasaka. Ngayon kasi sobra-sobra talaga, ang daming inventaryo ng palay sa mga warehouses ng NFA, more than 9 million bags or more than 450,000 metric tons ngayon. At hindi ganun kabilis ang paglabas. At ang magiging problema niyan, siyempre, pag tumagal at magiging aging yan, i-auction pa talaga. Mas malulugi ang NFA. Opo, kaya nga po ideal nga na baguhin po na naman, no, magkaroon ng panibago pong revision sa rice tarification law. Good morning po, Asek. Asek, yun lang pong yun lang pong 25% from 15%. Nagkwenta ho kayo doon. Sino ho ang nakaisip noon? Ano po ang logic doon o wisdom? Una nga, Manong Ted, ay kailangan talagang itaas na yung taripa at ang rekomendasyon nga twofold. Ang main concern doon ay wag lang ma-shock din. Kasi nga, kailangan ng careful balancing act. Wag lang ma-shock sobra yung merkado doon sa biglaan na pagtaas ng taripa muli. So from 25, tataas din. Ang recommendation is eventually ibalik din siya agad sa 35. Okay, opo. Kumbaga parang hindi baka maka-apekto na naman po sa rice inflation. Pero sa ngayon po na ang report nga, bangging ng ilang pong grupo ng mga farmers ay record low ngayon. No? Yung landed cost pa lang po ng imported rice. Sabi ho nila, 23 to 25 landed cost na po ito. Ito ho yung Vietnam rice na maganda ng klase. Hindi kaya daw ho mas napapanahon na 35 ngayon kasi nga mababaho naman po yung landed cost ngayon. Yun po sinasabi nila. Again, that's a recommendation ng DA. But of course, depende kung ano yung mapapag-usapan talaga at eventually may implement na taripa. Okay. Sige po. So, yan po rekomendasyon pa lamang. Ano ba ang balita ho ninyo? Ano ho ba ang balita? Meron bang chance na pakinggan po ng Presidente ang rekomendasyon po ninyo o maging ng ating mga economic managers? Kagaya ng nilabas na balita ng Presidential Communications Office ni Secretary Dave, it's now an urgent matter at pag-uusapan agad dito. Isa sa mga sideline meetings dito sa state visit ng ating Pangulo sa bansang India. Kasama naman doon ang ating kalim, si Sec Kiko at ang iba pang economic manager. Okay. Sir, ito ba yung dahilan ngayon kano nyo binabalansin ninyo, no? Yung interest po ng ating consumers, interest ng ating farmers,
Opo, and siguro ho, ngayon, pati yung importers ng bigas. Kasi ngayon, ang balita po, ASEC, yung pong Bureau of Plant Industry ay halos hindi ho naglalabas ng sanitary and phytosanitary import clearance para po sa mga importers po ng bigas. Ano po ang inyong masasabi dito? Yeah, actually may mga ganang move. Pero ano rin, Manong Ted, ayon na rin sa rice tarification law, kung ang isang importer ay nag-submit ng application at kompleto naman yung kanyang papel, walang problema, at hindi yan na-actionan in 7 days, it is deemed approved. Isa yan sa mga talagang tinitingnan talaga dito ng mga problema sa rice tarification law na isa rin sa gusto ring amyendahan. O yung nga po, no? Kasi nga that failure on the part of BPI to release the SPSIC without informing the rice importer of any error, deficiency, omission, or additional documentary requirements shall mean automatic approval of the SPSIC, no? Applied for within 7 days. So, pero ASEC, itong nga po sinasabi naman ng mga importers na may mga pending sila dyan, but still, they cannot just go to, customs and tell them na, the 7 days na eh. Talaga bang may instruction daw po sa Bureau of Plant Industry to hold issuance of SPSIC? I have to check on that information, Manong Ted. Mag-ano lang muna kami. Opo. Sa akin ay wala akong informasyon na gano'n. Opo, sige po. Kasi din, ang sinasabi po, sir, na yung customs na naghahabol din sa kanilang koleksyon, alam niyo ho yun, may mga target din sila. They are encouraging the importers, na ito na kami, magpasok na kayo para makadagdag din sa kanila pong revenues, no? So yun din po sinasabi po nitong mga taga-customs doon sa mga legal naman po itong importasyon. Kaya po yung naguguluhan din po itong sektor na ito, ano ba talaga ang gustong mangyari ng gobyerno? Parang ganun po, ASEC. Actually, meron ding isa pang rekomendasyon ng DA. Aside from dito sa taas ng taripa, ay temporary stoppage ng importation ng bigas. Kasi tingnan natin yung RA 12078, ito yung nag-amyenda sa Agricultural Tarification Act at saka ilang portion ng RTL na kapag sobrang dami, merong panahon na sobrang dami ng importasyon or production at nagresulta sa sobrang pagbaba ng presyo ng palay o ng bigas, the President may temporary stop the importation or ilimitahan yung volume for any given period of time dahil nga kung masyadong marami at nag-cost na ng sobrang baba ng presyo. So isa yan sa mga rekomendasyon, lalo na Ted, na actually mid-August hanggang mid-August mag-start na yung harvest ng ating main cropping season, itong wet season. Plus, magpipik yan September, October. Okay, sige po. So, aabang po kami, ASEC, dito po sa magiging anunsyo. Do you think this announcement will happen this month? Kaya ano po pagtansya po nila Secretary Kiko? Again, this is an urgent matter now, Manong Ted. Okay. Alam naman natin, we trust the wisdom of our government. Opo. Sige po, aabang po kami. ASEC, salamat sa inyong panahon, ASEC Arnel. Maraming salamat din, Manong Ted and Chacha. Mabuhay kayo. Good morning. Thank you. Si Assistant Secretary Spokesperson po ng DA, Arnel de Mesa.